Good morning everyone! Muli ay isang mapagpalang araw ng devotion sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Isa pa, purihin ang Diyos sapagkat tayo po ay nagdaos ng ating Pastor's Month celebration. Pastor's Day, dyan po sa Section 6 sa Lucena. At salamat sa mga bawat local churches na talagang binigyang pugay ang kanilang mga pastor. Kami po ay sobrang nabibless sa inyo pong mga ginawa. At actually, yun po ay isang encouragement sa amin upang ang mga pastor ay patuloy na maglingkod sa Panginoon ng may pag-ibig at ng may kagalakan. So, alam naman natin na ang pagiging pastor ay hindi madali, ngunit alam natin na ito ay laging nagiging katagumpayan sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng mga kapatiran na talagang umaalalay sa panalangin, sa suporta. Kumbaga, parang si Moses noong si Moises. Oo nga, parang si Moises noong siya ay nakikipaglaban at itinaas ni Aaron at ni Caleb ang kanyang kamay habang nakikidigma. So, makikita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. At ako po mismo, I am so grateful sa mga naging pastor namin. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga pastor namin na naging bahagi po ng aming buhay, spiritual sa aming paglago. Ang iba sa kanila ay nasa piling na ng Panginoon at ang iba naman ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. So once again, good morning po ulit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito na kami ay sama-sama muli sa iyong harapan para matuto, lumago at umpisahan ang aming araw ng may kagalakan ng dahil sa iyo. Salamat po Panginoon, sa iyo lamang ang kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, muli shout out sa ating mga tagapakinig, sa mga matsatsagang mag-share, masisipag manood at magbahagi, mag-like at mag-comment. So continue to like and comment our page, our message upang maging blessing din po tayo sa iba. Ayan, salamat sa Panginoon. So right now we are in our part 2 ng ating message na We Belong. Please open your Bible with me in the book of Matthew chapter 1 verses 1 down to 6. Matthew chapter 1 verses 1 down to 6. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz at naging anak naman ni Buz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Okay, salamat sa Panginoon. So, muli ay dito natin makikita, we belong. So, doon sa part 1, ating pinag-aralan si Tamar, na supposed to be, nung panahon nila, ang bawat lahi po ay inililista na ang kasali lamang po ay mga lalaki. No, napakadalang na mababanggit ang babae. At when it comes to the genealogy of the Lord Jesus Christ, makikita natin sa verse 1 pa lamang sabi, ito ang lahi ni Jesus. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. So just imagine, yung lahing pinanggalingan ng isang Savior para ipako sa cross para sa ating kapakinabangan ay meron doong nakalagay na mga specific na names ng mga babae na kung tutuusin, hindi sila dapat kasama. So, in this way, we will able to understand yung totoong layunin ng Panginoon, bakit ang Panginoong Jesus bumaba dito sa lupa. Tingnan po natin. Sa part 1, makikita po natin doon si Tamar.
Si Tamar ay isang Canaanite woman, isang lahi, no? Isang lahi na kinasusuklaman ng Diyos, isang lahi na hindi dapat isali, no, sa genealogy ng isang savior, pero isinama ng Panginoon. Bakit? Para ipakita na kahit anong lahi ang pinanggalingan mo, lahi ka ng mangkukulam, lahi ka ng chismosa, lahi ka ng mga babaeng mabababa ang lipad, lahi ka ng mga mamamatay tao, walang pakialam ang Diyos sa lahing iyong pinagmulan. As long as na yung heart mo nagdi-desire na makasama ng Panginoon, yun yung tinutukoy dito na si Tamar galing sa isang lahi na hindi karapat-dapat, pero ginawang karapat-dapat ng Panginoon dahil sa kanyang heart na huwag mapalayo sa angkan ni Judah. No? Ganun kabuti ang Panginoon. Yung angkan ni Judah na pinanggalingan ng linya ng Panginoong Hesukristo, kasama dun si Tamar. Isang lahing hindi karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat. So this time, sino pa ang sunod na kasali? Ang sabi po dito, okay, naging anak naman ni Huda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz. Bakit kasali na naman si Rahab? No. Si Rahab ay isang hintil. Si Rahab, kung babalikan po natin ang Joshua chapter 2 verse 1 hanggang chapter 6 up to verse 25, makikita natin po doon na si Rahab ay hindi din Israelite. Si Rahab ay hindi Israelite at the same time, yung kanyang trabaho, si Rahab po ay isang hostess. Si Rahab po ay isang maruming babae na sa kanilang tradisyon ay hindi dapat irespeto, hindi dapat igalang, sapagkat siya isang babaeng bayaran. Isang babaeng hindi dapat siniseryoso dahil siya ay babaeng bayaran. Yun yung tradisyon nung panahon nila. Pero nakakamanghang isipin at naiiyak ako doon sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. God included Rahab doon sa listahan ng genealogy na pinanggalingan ng Panginoong Jesus. Kahit siya'y galing sa masamang trabaho. Ano po? Balikan natin, no? Si Rahab ay isang hostess. Tingnan po natin yung verse ng Joshua chapter 2. Gusto kong maintindihan natin saan nanggagaling yung kalagayan, ano yung estado talaga ni Rahab. Joshua chapter 2. Buhat sa kampamento ng Sitim, nagpadala si Josue ng 2 tiktik na pinagbilinan niyang ganito. Pumunta kayo sa Jericho at magmanmang mabuti, manmanan ang mabuti ang kabayanan at kabukiran. Pumunta nga sila sa Jericho at nakituloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Okay, sabi dyan, si Rahab ay nagbibili ng panandaliang aliw. Ang sabi po dito, nakaabot sa hari ng Jericho ang balita na may mga tiktik sa Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Nagpasugo kay Rahab ang hari at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nakituloy sa iyo. Naparito ang mga iyan upang maniktik. Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa akin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang ipipinid na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang tilim. Hindi ko po nausisa kung saan sila paroroon, ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutin ninyo. Sa itaas ng bubong niya ay dinala ang 2 tiktik at tinabunan ng mga tangkay ng lino na naitambak niya roon.
Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang tiktik hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, ipininig ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga tiktik, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam ko na ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y gulong-gulo dahil sa inyo. Gayon din ang lahat ng mga naninirahan sa paligid. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat ng mga tambo nang kayo'y tumawid. Nalaman din namin na nilupig ninyo ang haring Sehon at Og ng mga Amoreo sa Jordan. Nagulat kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa." Okay. Si Rahab. Si Rahab ay isang babaeng hentil. Si Rahab ay isang babaeng marumi. Si Rahab ay isang babaeng hindi halos iginagalang ng kanyang lipunan. Si Rahab ay isang babaeng kung kani-kanino na lamang makasiping. Si Rahab ay isang babaeng naghahabol sa salapi sapagkat yun ang kanyang ikinabubuhay. Ngunit ito ang maganda. Si Rahab ay galing sa maruming gawi. Ngunit, sabi rito, nabalitaan nila, dumating sa Jericho yung balita tungkol sa isang Diyos na nagtatanggol sa bayang Israel. At ang sabi rito, nabalitaan ni Rahab ang tungkol kay Yahweh. At nung niyo'y marinig niya, nanampalataya agad siya kay Yahweh. Ang sabi niya, nabalitaan namin na kayo ay natinuyo ng Diyos ang dagat ng mga tambo para kayo ay tumawid. Nabalitaan namin na pinagtanggol kayo ni Yahweh kay Sihon at Og na mga malulupit na mga hari ng mga Amoreo. Nabalitaan namin na ganito, ganyan. So ang daming balita na dumating. Ang sabi doon, nagulat kami at takot ang mga taga rito at nagulumihanan. Ngunit, sinabi ni Rahab sa kanyang sariling bibig, natakot kami sapagkat si Yahweh na inyong Diyos, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Sa mismong bibig ni Rahab nanggaling yung declaration na si Yahweh ay Diyos ng langit at lupa. Ibig sabihin, mula sa kanyang mga narinig, pumasok sa kanyang puso at siya'y nagkaroon ng pananampalataya na ang tunay na Diyos ay si Yahweh lamang at wala ng iba. And from that very moment, alam ni Rahab na ang dalawa niyang lalaking pinatuloy sa kanyang bahay ay mga Israelita. Alam na alam niya yun. Kasi before pa dumating yung mga sugo ng hari ng Jericho, naitago na niya ang dalawang tiktik sa kanyang atik. No? Naitago niya na yon. At nakakatuwa kasi nasa puso na agad niya, natutulungan niya ang mga taong iyon kasi lingkod sila ng isang Diyos ng langit at lupa. Alam mo yun, yung desire ni Rahab na maglingkod sa isang Diyos sa pamamagitan ng pagtatago o pagtatanggol sa mga anong ito, sa mga tik-tik na ito. And actually, hindi kasalanan, actually yung pagsisinungaling ni Rahab ay valid, hindi dahil okay lang mag-white lies, hindi po. Nagsinungaling si Rahab dahil yun ay sadyang gawi ng isang taong makasalanan. No? Hindi pa siya nagbabago at that time, but she has the faith, no? Kasi hindi niya pa alam ano yung tama, ano yung mali. Gawin na niyang magsinungaling. Kaya nung dumating yung mga inutusan ng kanyang hari para hanapin ang dalawang tiktik, nagsinungaling siya. Sabihin ng iba, bakit naman yung bakit si Rahab nakasali sa genealogy ni Jesus? Napakapangit ng kanyang karakter. Siya'y sinungaling, siya'y hostess, siya'y mukhang pera, siya'y ganito, ganyan, siya'y kumampi sa hindi niya kababayan, siya'y kumampi sa mga Israelitang hindi niya kadugo. But you know what the point is? Nung narinig niya gaano kakapangyarihan ang Diyos ng mga Israelite, ninais niya na mapabilang sa nasasakupan ng Diyos na ito. Kaya't ipinagtanggol niya ang dalawang tiktik na ito. Alam niyo, nung nabalitaan ni Tamar, how great is the God of Israel, nagkaroon siya ng pagnanasa na maglingkod din sa Diyos na yon. So, nung siya'y nagsinungaling,
Part lang yon ng pagiging sinful creation niya, sa kanyang sinful nature. Kasi nga, hindi pa niya alam sino si Yahweh. Pero, hindi pa niya kilala, pero pinanampalatayanan na niya dahil sa kanyang mga naririnig. And then, si Salmon po ang isa doon sa mga tiktik. At si Salmon ay napang-asawa si Rahab. Pero alam nyo, lahat ng pangit na karakter ni Rahab, nung napang-asawa niya ang isang pure Israelite na si Salmon, siya po ay nagbago at nagpakasal upang mapabilang sa lahi ng Diyos. Ito yung tao na, ang katulad ni Rahab sa ating panahon ngayon is, kaya nga yung title ng ating message is We Belong. Ito yung mga tao na akala nila hindi sila karapat-dapat sa Diyos kasi marugi silang babae. Ito yung mga tao na akala nila hindi na sila tatanggapin at hindi na patatawarin ng Panginoon kasi sobrang sinungaling, magnanakaw, lahat na, rapist, killer, lahat na ng kasamaan ay nasa sa kanya. Pero you know what? Nais ng Diyos na ibilang ka sa kanyang lahi. Once na marinig mo, yung balita na ang Diyos ng Biblia ay nagpapatawad, na si Jesus na anak ng Diyos ay ipinako sa krus para gaano man kabigat ang iyong maling ginawa, ay kanyang mapatawad. Para gaano man kalalim ang sakit na iyong nararanasan, ay kaya kanyang pagalingin. That's the power of the love of the Lord Jesus Christ. So kung si Tamar ay tumutukoy sa lahi na pinagmulan, eto namang si Rahab, tumutukoy sa iyong gawi na pinaggagawa in the past. But you know what? Kung si Rahab binago ng Diyos, kaya ka ring baguhin ng Panginoon. Kung si Rahab ibinilang ng Diyos sa kanyang angkan at isinama sa genealogy ng Panginoong Jesus, kaya ka rin niyang baguhin at kaya ka rin niyang isali sa kanyang kaharian. Isama sa kanyang bayan. That's the beauty of being like Rahab. Si Rahab, nagnasa siya, natulungan ang mga anak ng Diyos kasi alam niyang hindi siya karapat-dapat. So tutulong na lang siya. Sa mga tao na nag-aakala na hindi sila karapat-dapat sa Panginoon kasi ganito yung ugali nila, malaki yung kasalanan nila, I want to encourage each one of you. Walang kasalanang hindi kayang pawiin at patawarin ng Panginoong Jesus. Huwag niyong isipin na lagi na lang akong ganito, nakakahiya sa Panginoon. No, it's wrong. Mas nakakahiya kapag hindi ka lumapit. Look at Rahab. Gaano kahiya-hiya ang kanyang kalagayan? Gaano kahiya-hiya ang kanyang pagkatao? Pero anong nangyari? Ibinilang siya ng Panginoon sa genealogy ng Panginoon. Nakalista siya sa Book of Matthew. Nakalista siya ang babaeng marumi ang pag-uugali, marumi ang ginagawa, marumi ang pamumuhay, marumi ang ikinabubuhay, ang pinanggagalingan ng kinakain ay marumi. And yet, she belonged to the house of the Lord. She belonged to that genealogy of a Savior. Why? Ganyan kayaman ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. I want to encourage all of you, mga kapatid. No? Huwag niyong isipin na hindi na kayo kayang patawarin ng Panginoon kahit paulit-ulit. God is so powerful. God is so loving. Ikaw ba si Rahab? May ginawa ka bang sa palagay mo'y napakakarumal-dumal? Just go back. Just say sorry. Kasi you belong to the kingdom of God. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dumudulog kami sa iyo. Kung minsan kinakain kami ng guilt na siyang naglalayo sa amin pa sa iyo, Panginoon. Naglalayo sa amin palayo sa iyo, Panginoon. But we are praying, O Lord God, alisin mo na po yung guilt na iyon. Sa halip ay gratitude ang aming maramdaman at maranasan sapagkat ang guilt ay iyong binura. Ang kasalanan ay iyong pinatawad. At ngayon, Panginoon, we are standing before you kabilang sa iyong lahi katulad ni Rahab. Salamat, Panginoon, that in the near future, kasali kami sa isang babaeng ikakasal sa isang kordero. Salamat po, Panginoon, kasama kami sa isang church na titipunin mo sa iyong lahi, sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, for make
for making us belong into your kingdom. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Once again, huwag tayong ma-discourage kung tayo po ay nakagawa ng sa palagay natin napakalaking kasalanan. Just go back to the Lord. Look at Rahab. She belonged to God. So,